Maraming tanong, maraming sagot, maraming haka-hakad, maraming mga katha. Nagsasalimbbayang mga paliwanag, gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Welcome pong muli mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay sa segment na ito ng ating palatuntunang ang Kabanal-Banalan. Ngayon po ay nandito na po tayo sa question and answer portion na pinamagatang ang sagot ng Biblia. Sa mga bago ho nating tagapakinig dito sa taon 2024, iniimbatahan po namin kayo, naanyayahan po namin kayo na sumama sa ating talakayan sa pamamagitan po ng pagpapadala ng inyong mga mensahe dito po sa ating text lines na aking pong i-announce. Narito po, kung kayo po ay nakasubaybay sa ating mga social media pages, makikita nyo po sa inyong TV screens o monitors ang ating pong mga telephone numbers. 0926-383-0454, 0926-383-0454, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ating website naman ay mostholychurch.com na kung saan incidentally, ibig namin i-announce din, meron tuloy-tuloy po ating official publication ng God Word Magazine. In spite of the digital age ngayon, ay nagpapatuloy po ang printing ng ating magazine, which you can avail ng libre via this website. O, buksan nyo lang itong website namin. Although meron kung kayong makikita dyan na information about the church. And besides that, yun nga ho, makapag-a-avail po kayo ng libreng copies o libreng CP po ng God Word Magazine. As I mentioned a while ago, ang ating pong social media presence naman ay sa pamamagitan po una ng Meta or Facebook. I-type nyo ho sa search bar, MHC Media. MHC Media, yan po ang ating Meta page o Facebook page. At gayon din, ang Kabanal-Banalan, yung words na ang Kabanal-Banalan. Samantala, doon naman po sa YouTube or YouTube channel, i-type nyo po sa search bar para makita nyo po ang ating official site po dyan, o channel, The Most Holy Church. And as usual, pamanig po namin, i-like nyo po yung ating social media pages. I-like ko, subscribe para ho, kung ma-miss out nyo man itong ating live episode, pwede nyo hong balikan, pwede ho kayong i-notify para ho kung may bago tayong content ay mapanood nyo po kami, mapanood nyo po ang programang Ang Kabanal-Banalan. For the information ng ating listeners and new subscribers, ang tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia ay sa number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Sinasabi po natin ito precisely because this church is a duly registered church which dates back noong 1922 pa ho dito sa Pilipinas. And we have our history. The church is rich in history na pwede namin ipaglingkod sa inyo. Pagbibigyan nyo po kami na kami makadalaw din sa inyo sa pamamagitan ng pag-contact natin dito sa ating mga number. Samantala, magbabalik po tayo dito sa ating palatuntunan. Ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino, kasama po natin sa paglilingkod na ito, ang ating minamahal na kapatid na Yuziel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa ating Panginoong Diyos. Salamat din po sa inyo. At ang pagkakataon ay ipinibigay niyo sa amin para makapaglingkod sa inyo. Sa paraan na ang mga katanungan po ninyo na ipinaabot sa amin ay sinasagot at ipinaglilingkod namin ng tugon sa pamamagitan ng
Biblia. Ibig nating iparating din nating pakikiramay sa Lumbres family. Sa Opo. paano po natin minamahal na kapatid si Sister Eden, kapatid na Elvira. Sa mga naulila po niya, kanyang asawa, kanyang anak, dyan ho sa Valenzuela City, kami po ay nakikiramay sa inyo. Opo. Samantala, tayo po ay magbukas na ng ating palatuntunan sa pamamagitan po nga nitong pagbasa ng mga katanungan na naipon po natin. Pati na usual, with your indulgence, simulan na po natin itong ating Opo. paglilingkod. So sa mga nakalipas na panahon, nasaksihan po natin ng isang spectacle dito sa Kamaynila na kung saan maging sa ibang parte ng Pilipinas ay dinaluhan po ito ng maraming mga deboto. Ang tinutukoy po ng bahaging ito, yung mga kaibigan, mga kababayan po natin na nagsipagdalo sa selebrasyon ng Poong Itim na Nazareno. Ngayon, ang tanong po ng ating kaibigan, pagpapahayag po ba ng pananampalataya sa Diyos yung paghalik? Nagamit ko yung termino na rebolto. Kasi yun talaga yun eh. Pahalik yata yung ginagawa nila eh. Pahalik yun, no? Bago pa nga ho yung araw na yun, no, ikasyam, yung pahalik. Opo. Pagamat sa mga nabasa po nating balita, narinig, pinapaiwas din muna, bawas. Dahil nga, di pa naman tayo ganap na nakahuhulagpos sa COVID-19. So, bawas, ika nga, yung ginagawa ngayon na pahalik. Gayunman, nandun pa rin ho yung tradisyon. Pinalibutan yata ng yung Kordon. Kaya hindi na katulad dati na talagang sinasampa para magawa yung Gayunman, yun nga yung tanong nating kaibigan. Pagpapahayag po ba ng pananampalataya sa Diyos? Ang paghalik, hindi lamang po sa nasabing puon, hindi sa iba't ibang paraan na hinahalikan po ang mga rebulto. mga rebulto, mga imahe. Pagpapahayag po ng pananampalatayan nila na gumagawa noon, yung bagay na yon. Pero kung ang talagang gusto nyong itanong, ayon ba sa Biblia, tuwiran po naming sinasabi na hindi po sinasang-ayunan ng Biblia ang gayong paraan ng pagpapahayag ng pananampalataya. At yan mababasa po natin sa Oseas, Kapitulo 3, o 13, versikulo 2. Narito po at ating paunlakan ang hiling ng ating kaibigan. Basahin po natin ang nasabing talata. At ngayon, nagkasala sila ng higit at higit. At nagsigawa sila ng mga larawang binubo sa kanilang pilak. Mga Diyos-Diyosan na ayon sa kanilang unawa. Lahat ng yaon ay gawa ng manggagawa. Sinabi nila tungkol sa mga yaon, magsihalik sa mga guya ang mga tao na nangaghahain. Yan. Gaya po ng aming nasabi, yun po'y hindi sinasang-ayunan ng Biblia. Pag sinabing hindi sinasang-ayunan ng Biblia, hindi sinasang-ayunan ng Diyos. Yung gawa na pagpapahayag man ng pananampalataya, dahil hindi ayon sa kalooban ng Diyos, nagkakasala po ang gumagawa nun. Ayon sa sinasabi ng kasulatan. Yun ang klaro nakalagay ho dito eh. Although kinikilala talaga natin, no? Even outsiders, kahit ho mismo yung mga sumasama dyan sa ganyang okasyon, they are in unison. Nagkakaisa po ang kanilang pananaw na talagang ito paghahayag ng pananampalataya. Opo. Ekspresyon ng kanilang faith. At hindi po natin matatawaran, hindi ho natin mausgahan yung talagang debosyon ng nasabing mga tao. Sa totoo lang, tayo may paghanga sa ginagawa nilang debosyon. Lamang, ay ayon sa Biblia, may mga words yung gamit dito, ipagpauman ninyo. Ito'y ipinagkakasala. Ng higit at higit. Higit at higit. Kasi ho, ang konsepto ng paglilingkod sa Diyos, hindi ho marapat ayon ho doon sa ideya na ginawa o nilikha lang ng tao. Opo, yung gaya nung ginagawa nung una. Nagsigawa sila ayon sa kanilang unawa.
sa pagkaintindi o pagkaunawa nila. Ginawa nila yon. Kaya hindi ito bago no? Opo. Ginawa na ho yan dati. Nakalulungkot ho kahit ho ang unang bayang kinupkup ng Diyos, ang Israel, ang ibang mga bansa na sinakop nila, naging kapitbahay nila, nakapaligid sa kanila, na-impluwensyan sila at yung mga bansa na yun, meron din ganong kostumbre na humahalik at hinahainan ang kanilang mga Diyos na nire-representa nga ho ng mga imahe o rebulto. At noon ngang mga nakaraang panahon, ang ginagamit talaga nila pilak, ginto. Ngayon nga, mga kahoy at bato na lang Opo. Di ba? Pero Opo. noon talagang mga... Mahalagang elemento. Pero kahit gaano po kahalaga yon, kahit nainig, ginto, pilak pa, nananatili. Yun po ay mga Diyos-Diyosang ibinabawal ng Diyos na pag-ukulan ng gayong mga gawa dahil yun ay kasalanan sa harap ng Diyos. Kasi kung sinasabi natin na yun ang Diyos, labag po sa Biblia yun. Opo. Dahil ang realidad, nga, nabanggit na natin kanina, yung konsepto kasi, yun ho resulta nung pagkaunawa. Ngunit kung babasahin natin sa Biblia, may mahigpit na pagbibilin Kumbaga, yung dapat iwasan natin, ang pagkakilala natin sa Diyos ay pwedeng gayon Kahit na gaano pa kamahal, kahalaga ng elementong gamit, kahit nasabihin natin, kahoy, pero special na kahoy pa rin ginagamit Bato, marmol, mahalagang mga materialis po yan. Lalo na nga ho noon, sabi nyo nga, kapatid na Yusel, pilak at ginto. Talagang matitindi. Opo. Kaya Materialis yung iba, fuertes, ika yung iba, ninanakaw yun. Kaya nga yun, ninanasa nung masasamang loob. Pero kahit na po ganun, nananatili ang Diyos kung tayo po'y kumikilala sa kanyang mga tagubilin, sa kanyang mga kautusan, hindi po natin dapat payagang maimpluwensyahan tayo, mahikaya tayo Opo. ng ganyang mga gawa tulad ng nakikita natin sa marami. Kasi yan hindi naman bago. Noon pa, hindi po sa panahon lang ng Pilipinas, kahit sa ibang mga bansa ginagawa yan. Pero dahil po yan sa kanilang pagkaunawa. Pero ano ba ang dapat na maging unawa natin tungkol dyan sa mga rebulto? Tama ba na isipin natin na yan ay karapat-dapat halikan, alayan ng mga pagsamba, ng mga panalangin dahil sa paniniwalang yan ang Diyos? O tingnan po ninyo. Tunguhin natin ang aklat ng mga gawa ng mga apostol. Ang talata po'y 17 at 29. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. O yan, napakalinaw po naman. Hindi natin marapat na isipin. Hindi pwede, hindi man lang i-entertain dapat sa isip Opo. Na sumagi man lang sa isip ng tao na ang ideya nga o konsepto tungkol sa Diyos ay pwede nga nating maiambing o mairepresenta siya sa pamamagitan nga ng mga elemento matatagpuan sa lupa. Kasi kung minsan ang nagiging katwiran ng iba, yun naman hindi naman sa sinasamba, kundi pag nakita namin yun, gaya ng naalala namin, nandyan lang ang Diyos. Di yun din yun. Iniisip mong yun ang Diyos. Opo. Yun nga kontra sa prinsipyong binanggit ng mga apostol. Hindi nyo nga dapat man lang isipin. So, kahit na anong makita natin, pinakamahalagang brilyante, pinakamahalagang elemento o metal o bato, hindi po pwedeng ihambing ito sa Diyos. Kasi nga, o irepresenta sa ang Diyos. Kasi nga, walang pwedeng ihambing sa Diyos at siya ay espiritu, sabi nga sa San Juan. Ang pamarisan nila, kapatid na Gabriel, halimbawa tatay mo, nanay mo, namatay. Wala na. Pero pag nakikita mo yung picture, Larawan. hindi, parang nandyan pa rin siya. Opo. Ganun lang yun. Tama ba yun? Well, sa isang banda, wasto yung pananaw na yun para maalala mo. Yung Pero hindi magulang. naman nating sinasamba yung mga magulang. Opo. So, yung konsepto o yung paniniwala na kinakailangan natin sila maalala, tama yun. Maalala natin ang ating mga magulang, maalala natin ang mga ninuno natin, nababasa natin ang kanilang gawa,
ang mga naiwan, mga alaala, nakikita natin ang kanilang larawan. Pero iba ho yung paglilingkod sa Diyos. Sinabi ng Diyos, hindi yan eh. Siguro sa magulang, para ma-remember niyo si tatay, si nanay. Ilagay niyo sa pitaka niyo, gumawa kayo ng larawan, portrait, painting, may mga ganun pa para nai-immortalize ang ating mga magulang. Pero hindi po applicable ito sa Diyos. Opo. At kahit noon, binibili niyan. Huwag kang magkakaroon niyan. Opo. Hindi pwedeng magkaroon sa wallet. Opo. Hindi pwedeng magkaroon sa bahay. Opo. Hindi pwedeng magkaroon sa alinmang dago ng mundong ito. Opo. Yan ay nakasulat sa Biblia. Basahin natin. Sa Exodo, Kapitulo 20, versikulo 3. Ayan. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Bawal eh. Kung yung larawan ng tatay, ng nanay, ng ate, ni kuya, ni bunso, okay lang na magkaroon ka sa bahay mo para maalala siya. Pero pag ang pag-uusapan Diyos, paglilingkod sa Diyos, hindi mo kailangang magkaroon ng anumang imahe, ribulto, larawan sa iyong bahay para maalala mo siya. So, inulit po natin, noong hindi tinotolerate nga ng Diyos yan eh. Opo. Yung katampalasanan yan, umaabot ang parusa, hindi maaalis. Kung babasahin natin tuloy-tuloy, hindi na natin banggitin na lang po natin. Maabot yan hanggang ika-4 na henerasyon para talagang ganap na mabura yan. Lalo na yan kung inuulit-ulit natin taon-taon. Opo. Talaga hindi sinasariwa natin yung katampalasanan natin sa Diyos, yung nag-aakala tayo na nare-respeto natin ang Diyos, nasasamba natin siya. On the contrary, hindi po, mga kaibigan. Kaya inaasahan po namin na ito'y maaring parang sumugat sa ating kalooban, lalo na sa mga gumagawa nito. Pero nananatili, ang hangad po namin ay makapag-share ang talagang sinasabi ng Biblia ng kalooban ng Diyos sa atin. At sana po nakatulong ito at masampalatayanan po ninyo. Maraming salamat po na Yusef. Maraming salamat po. Masunod pong katanungan, ipinagbabawal po ba sa Biblia ang pagkain ng handa sa pista o yung handaan? Handa sa pista. Halimbawa, pista. Sabi sa atin ng ating kaibigan, Brother Gabriel, piyesta sa amin sa linggo. Opo. Punta ka. Yun ba ang tinutukoy? Most likely, nung punto niya. Basahin natin sa Biblia ang nakasulat. Sa unang Korinto 8:4, kasama natin babasahin yung mga talatang 8 hanggang 9. Tungkol nga sa pagkain ng mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyusan. Nalalaman natin na ang Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan sa sanglibutan at walang Diyos liban sa iisa. Datapwat ang pagkain ay hindi magtataguyod sa atin sa Diyos. Hindi tayo masama kung tayo'y di magsikain. Hindi tayo lalong mabuti kung tayo'y magsikain. Dapat magsipag-ingat kayo, baka sa anumang paraan, ang inyong kalayahang ito ay maging katitisuran sa may hina. Yan. Maliwanag naman. Kung inihahain sa Diyos-Diyusan yan, kasi totoo naman yun Pagka merong pista, ang nakalagay, alay kay patron. Yan. So, yung kung sino yung patron, yun ang talagang yung selebrasyon na yun ay alay sa kung sino man yung patron o santo na kinikilala doon sa lugar na yun. Sabi ni Apostol Pablo, kung merong ganon at kayo'y kumain doon, hindi naman talaga masama yun Kaya lang, baka merong makakita sa inyo at iniisip na masama yun, natisod sila sa inyo. Opo. Lalo na kung kapananampalataya mo. Dahil ang kaisipan niya, bawal yun. Tinuturungan natin, huwag tayo sumamba sa mga Diyos-Diyusan. And yet, tumahain sa Diyos-Diyusan, nakikikain tayo. Pero, yan po ay sinasabi ng Biblia. Literally, hindi naman talaga masamang kumain. Opo. Pero kung halimbawa, kapatid na Gabriel, Opo. nandun na mismo sa altar,
handog. Handog na mismo. Same principle applies, kapatid Opo. na usual. Existent nga yung mga Diyos-Diyosan. Diyos-Diyosan na yun. Yung sabi ni Opo. Apostol Pablo Hindi umiiral yung walang kabuluhan. So kung non-existent, hindi sila umiiral, wala talagang naahandugang Diyos-Diyusan. Parang yung mga, halimbawa, araw ng patay. Minsan dinadala ng pagkain yung nasa libingan. Opo. Handog kay tatay. Para kain ka na. Minsan nakausap pa yung patay. Hindi ba nababawasan yung pagkain, no? Nandun pa rin. Pero kinabukasan wala na yun. Ay, syempre, may naligaw na aso. Pagka iniwanan nyo talagang bukas ang pagkain. Oo. Pero bottom line, mga kaibigan, babalikan natin to. Kasi nga, issue yan Kahit sa atin, aminado tayo sa kapatiran sa kabanal-banalang iglesia, naging issue yung katanungan. Especially sa mga matataong lugar, gaya ng Tondo. Sa Tondo, madalas ang piyesta dyan. May mga magkakatabi tayo, may mga kapatid tayo na kananinirahan dyan. Siyempre, pag kami nagtunguhan dyan ang mga tao, di alam na hindi naman kayo naghahanda o hindi naman kayo kasama sa pag nagpipiesta. Pero nandun sila. Pumupunta, bumibisita. Alam nga naman, hindi mo pakainin. Mga bisita mo yun. Kaya gumagawa Ng paraan. paraan. Nagluluto para sa bisita. Hindi para doon sa Diyos-Diyosan. Opo. At hindi nga non-existent nga, kapatid na Yusel. Kaya sa katotohanan, sa realidad, wala ang epekto. Lamang, may isinasaalang-alang po kasi din tayo. Although malaya, sabi niya, di ba, sabi ni Apostol Pablo, huwag nyo lang abusuhin yung kalayaan na yan. Magsaalang-alang din sa iba. Yes. Gaya ng kasunod na talata, sinasabi ko dito, kapatid na Yusel, with your indulgence, basahin po natin. Sa unang Korinto 10:27, kasama po 28, kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya at ibig niyong pumaroon, ayan, ang anumang ihain sa inyo ay kanin niyo. Ayan, klaro, pwede. Ay kanin ninyo. At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. 28. Datapwat, kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin. Dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. O yan. Pag sinabi sa iyo, yan inihandog namin sa Diyos-Diyosan. O yun. Sabi, wag mong kanin. Opo. Pero, kung hindi naman sinabi siya, halika, kain ka. Layo pa ng pinanggalingan nyo Opo. In consideration talaga sa kanila. Lamang yun nga, baka may matisod. Hindi pa nila abot yung ganong estado ng pagkaunawa. May ganun hindi naman lahat pare-parehas itong pananaw. Bawa, yung tinatalakay nating madalas, siguro tatalakayin din natin yung mamaya tungkol sa pag-inom ng alak. Diba? May mga tiyempo na talagang hindi naman bawal uminom ng alak. Pero sinasabihan natin ng mga kapatid, maging maayos naman kayong sa pag-inom. Disente pa rin kayo. Inom lang. Inom lang. Nilalagay sa tiyan. Hindi yung hindi laklak, no? Hindi sa termino ng mga bata ngayon, yung walwal. Lasing talagang, lasing na lasing. Yun, hindi natin binabaw. Pero may mga kapatid na hindi pa maunawa yun. Kaya din ng paninigarilyo. Isang issue din ho yan sa church. May mga kapatid tayong nagsisigarilyo. Lamang hindi natin binabaw kasi wala ho sa Biblia ang pagbabawal. May mga kapatid lang na yun ho ang kanilang impresyon tungkol sa mga bisyo na itinuturing nilang bisyo, ipinagkakasala natin although hindi nga mababasa sa Biblia. Opo. Same is true, applicable dito sa isyong ito, pagkain sa kapistahan ng patron. So, maliwanag po, mga giliw na taga-subaybay, hindi bawal kanin. Pero kung merong nakikita natin na magdaramdam dahil sa pagkain natin, lalo na kung malakas tayo kumain, hinay-hinay, alalay po. Dahil baka pagmulan ng katitisorano. Lalo sa kapistahan, syempre hindi mawawala yung lechon. Paborito yan. Mga Pilipino. Pango na yung impluensya ng mga Kastila. Yung mga tradisyon na yan. Pati pagkain kasama ho yan. Mostly galing ho yan sa
impluensya ng ating mga kaibigang mga Espanyol. So, we will have a short break. A break ho ito na hindi ho commercial na may mapapanood kayo advertisement ng pagkain sa kapistahan. Ito ay isang awitin na isa sa tinig po ng isa sa mga kapatid natin mula sa Agape o Agape Choir, si Sister Shekinah, kapatid na Sandra Cruz. Once upon a time, naglilingkod din po siya dito sa pag-awit. And she is again sa kanyang handog na awit, Alay na Para Sa'yo. Lyrics and music, courtesy of Sister Abby Hood, si kapatid na Neptali Cruz ng Agape Choir. Kapayapaan po sa lahat na nanunood ng programang Ang Kabanal-Banalan. Ako po si kapatid na Shekinah mula sa Agape Choir. Maglilingkod po sa inyo sa pamamagitan ng mga likhawit na mga original composition sa loob ng Most Holy Church. Ang una pong likhawit na paglilingkod ko po sa inyo ay may pamagat na Alay na Para Sa'yo. Paano ba ilalarawan ang kagandahan ng iyong pagmamahal? Paano ba gagantihan ang kabutihan na sa'yo'y naranasan? Walang sukat, di mabibilang ang iyong pagnanasang iligtas siya ring buhay. At sino ako upang tanggapin ko kalwalhatiang ipinangako mo? O aking Diyos, naway tanggapin mo payak na alay ko na para sa'yo. Sasambahin, ika'y pupurihin, ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin, at ang buhay naway gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. Paano ba ilalarawan ang kagandahan ng iyong pagmamahal? Paano ba gagantihan ang kabutihan na sa'yo'y naranasan? Walang sukat, di mabibilang ang iyong pagnanasang iligtas siya ring buhay. At sino ako upang tanggapin ko kalwalhatiang ipinangako mo? O aking Diyos, naway tanggapin mo payak na alay ko na para sa'yo. Sasambahin, ika'y pupurihin, ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin, at ang buhay naway gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. O aking Diyos, naway tanggapin mo
tiyak na alay ko na para sa'yo. Sasambahin, ika'y pupurihin, ika'y iibigin, at ito'y pagyayamanin. At ang buhay naway gamitin sa pagtatanghal sa banal mong layunin. Ang sagot ng Biblia. Kasunod po, itong tanong ho natin, kakaiba. Kasalanan po ba magpa-retoke? Magpa-retoke ng mukha. Hindi lang mukha na retoke. Pag halimbawa, na-aksidente ka, nagka-depresya yung mukha, kailangang retokehin. Opo. Hindi masama yun. Di ba? Kaya, halimbawa naman, ipinanganak ka. Di ba meron talagang ipinanganak, may depresya? Inborn, Oo. yun may physical defect. Di ba nire-retoke din yun? Hindi po masama yun. Ang masama po, pagka maayos naman, guguluhin natin. Opo. Opo. Iibahin natin. Opo. Opo. Kung ano yung kanaturalan na binigay ng Diyos, na tama, akma naman, wala naman kailangan gawing retoke. Ika nga, if it ain't broke, may kasabihan sa English eh. If it ain't broke, why fix it? Kung hindi siya sira, bakit mo kukumpunihin? Di ba? At yan ayon mismo sa ipinayon ni Apostol Pablo. Basahin natin. Sabi ho, sa Sa Unang Tesalonica. Tesalonica 5:23. At pakabanaling kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. O yan. Napakalinaw po naman. Di ba? Gaya ng nabasa natin. Buo naman. Huwag nating sirain. Di ba? Huwag nating ibahin. Buo naman Opo. Ang issue ho dito, pagpaumanin nyo po, kasi may mga ganito ho, na retoke. I-retoke ho kasi hindi ho limitado sa cosmetic lang na pag-aayos. Pwede ho kasing may pinapamodify ho talaga sa katawan. Na halimbawa, gender reassignment. Yung nagpapapalit ng kasarian. Siyempre, yun pasya nila. Wala tayong kinalaman sa kanilang desisyon. Kung gusto nila yun, sariling katawan nila yun. Lamang, siyempre, kung tatanungin nyo po ang Biblia, hindi pa hintulot yun. Kasi, pagka nagkaroon tayo ng gender reassignment, ibig sabihin, kung tayo po'y lalaki at pinapalitan natin ang ating kasarian na pangbabae, nananatili ang ating kasarian ay lalaki. Ngayon, inilalatag natin ating sarili sa sitwasyon na tayo po ay pwede nang makipagtalik sa kapwa lalaki. Kahimat yung kasarian o yung ari natin, pinalitan na natin ng pangbabae. Yun ang mga labag sa kalooban ng Panginoon. Pero kung halimbawa, yun nga, may diferensya talaga. Di ba? Halimbawa, kung minsan, ang daliri sa halip na 5 lang, nagiging merong sobrang isa. Sobra. Yung iba, pinatatanggal yun. Opo. Para maayos nga naman tingnan. So, hindi masama yun. Meron ho, yung tapatin natin, hair lip. Yung merong pingas dito ho, o may depression sa speech niya dahil naapektuhan ng kanyang pananalita dahil may hair lip siya. Yung nakalabas dito mula sa ilong. Ngayon, apektado nga ang kanyang pananalita. Ngayon, para mag-improve ang kanyang pananalita, dumadaan siya sa surgery, sa pag-aayos. Retoke, ika nga. Upang mag-improve yung kanyang speech. Yan po'y hakbang ng self-improvement para magandang ang maging
estado mo sa iyong buhay para magkaroon ka ng, tama naman yung magkaroon ka ng confidence sa sarili mo dahil presentable ka. Mahirap na yun ang napapansin, yung kapansanan mo, kapintasan mo. Kung may kakayanan ka, why not? Di ba? Hindi ho problema, hindi suliranin po yun. Kaya yun mauuri na bahagi ng pag-iingat na sinasabi Yan. ni Apostol Pablo. So, mga kaibigan, no? Wala akong nakalagay sa Biblia, kasalanan, no? Wala akong commandment na nababiolate para sabihin kasalanan to, no, kapatid na Yusef? Wala po, no? Salamat po. Ako'y natutuwa dito sa aking matagal ng katandem talaga. Kasangkapan ng Diyos at marami ho tayong natututunan. So, kasunod pong awitin, puntahan natin muli at pakinggan ang tinig ng kapatid na Shekinah, si kapatid na Santa Cruz. Ang kanyang kasunod na awitin, courtesy of yung lyrics ay sa pamamagitan po ng ating yumhaong obispo, isa sa mga naging obispo, kapatid na Gabay. Ang tawag po natin siya sa kapatid na Macario Bautista Jr. Ang music po ay nilapatan ni Sister Ruhama, kapatid na Ruhama del Amen. Ang pamagat ng kanyang awitin, Ako pa ba ito? Kapayapaan pong muli sa lahat ng mga manunood sa programang ito. Tuloy-tuloy lang po tayo sa panunood at paglalike po ng programang ito. Ang kasunod po na likhawit na ipaglilingkod ko sa inyo ay may pamagat na Ako pa ba ito? Kahapon ko'y hindi naging maligaya, dusa't hirap ng kalooban, karamay sa tuwina. Sa pagmamahal ay salat, sa yaman ako ay hubad, ngunit dumating ka, buhay ko'y nagiba. Pag-ibig mo sa akin ay kahanga-hanga, di lamang hanggang sa puso at sa diwa. Sa pagkasangkapan sa'yo, naging anak din ako, sa piling mo at ng Ama, ang ngayon ko'y ligaya. Ngayon ang buhay ko ay iyong binago, kulay pag-ibig itong aking mundo. Ako pa ba ito? Ako pa ba ito? Binago ng agape mo ang buhay ko. Kahapon ko'y hindi naging maligaya, dusa't hirap ng kalooban, karamay sa tuwina. Sa pagmamahal ay salat, sa yaman ako ay hubad, ngunit dumating ka, buhay ko'y nagiba. Pag-ibig mo sa akin ay kahanga-hanga, di lamang hanggang sa puso at sa diwa. Sa pagkasangkapan sa'yo, naging anak din ako, sa piling mo at ng Ama,
ang ngayon ko'y ligaya. Ngayon ang buhay ko ay iyong binago. Kulay pag-ibig, itong aking mundo. Ako pa ba ito? Ako pa ba ito? Binago ng agape mo ang buhay ko. Ako pa ba ito? Iba na nga ako. Ito ang ako ngayon, ang iniaalay ko sa'yo. Ang sagot ng Biblia. Isang madamdaming awitin po yan, kapatid na Yushel. Opo. Kung ninamnam nyo pong lyrics, very significant, very powerful na awitin na aplikable talaga sa buhay nating mga tao. Lalo na po pagka mula sa buhay na dati ay wala sa piling ng Diyos, lumalakad sa kung ano ang ibig niya, nabago, parang iniisip mo, kaya ko palang gawin yun. Kaya napatanong ka, ako pa ba ito? May kumuha kasi sa kanya na gayon. Opo. Salamat po. Kasunod na tanong, kasalanan po ba? Ito word for word ho ang ating babasahin na tanong ko. Kasalanan po ba ang pagpirma sa waiver para putulin na ang aparato ng pasyente? Ibig siguro sabihin ng putulin dyan alisin, ano? Kasi kung puputulin, Patayin magagalit yung may-ari niyan, no? Opo. So yung first part, kapatid na usually, if you may, legal po tanong yun yung kasalanan po ba? Legal question po yun. Opo. Kasi yung pagpirma sa waiver, ito po ay paglagda sa isang dokumento na kung saan pinapaging malaya mo sa pananagutan ang doktor na pwedeng gumawa ng pag-alis at ang ospital na nag-ooperate ng nasabing aparato. Pagpatay, hindi pagputol. Sabi nyo nga. Pagpatay sa aparato na siyang bumubuhay doon sa pasyente. Opo. Kung talagang yung aparato na lang ang nagpapatibok ng puso at pag inalis mo yung aparato, wala naman hindi na talaga humihinga, wala pong masama doon. Ang mahirap, yung ginagawa ng iba. Opo. Na dahil sa nahihirapan na yung pasyente sa kanyang kalagayan, merong mga nagre-request na parang ini-injectionan ng kung ano man. Tama po. Para mamatay na. Ang tawag ko doon euthanasia o yung mercy killing. Bawa yung mga pasyente na nagsasuffer na talaga dahil halimbawa sa masakit na karamdamang cancer. Opo. Hirap na. Yun ang bawal. Pero yung aalisin mo dahil wala naman na talagang magagawa, kundi gumagalaw na lang dahil doon sa aparato, hindi po masama yun. Dahil practically, wala na rin talaga. Opo. Yung siya kumbaga, kung nataon lang wala ang ospital doon na inabutan ng ganong sitwasyon, talagang patay na rin siya. Patay na, So, bumubuhay aparato na lamang. Opo. So, ibang-iba, doon naman sa sitwasyon, walang galang na po, baka tayo po ay isiping insensitibo. Siyempre, hindi ho natin mabibigyang paliwanag kung gaano kabigat yung dinaranas nung may ganong sakit cancer. We cannot imagine what they're going through, itong mga pasyenteng ganito, na para bagang baka tayo it's easy for us to say that kasi hindi natin nararamdaman hindi ho sa ganon, mga kaibigan. Kalooban ng Diyos yan. Kahit sinong may ganong sitwasyon,
buhay pa binubuhay pa siya ng Diyos eh. Ang pagkitil sa buhay niya, nasa pasya ng Diyos yun. Opo. Kaya kung maaari, yung may magamot pa rin, yung may gamot na hindi mauuwi sa kamatayan eh. Pampatulog lang. O di kaya yung parang Pampakalma. Pampakalma, para nga sa cancer patients, yung morphine, although hindi naiibsan lang ng konti yung sakit. Na medyo nagiging emotional tayo ng konti. Nadadaan lang ho natin sa ngiti. Pero alam natin ang nararamdaman, nakikita natin, nakakasaksi po tayo ng nararamdaman ng mga kamag-anak na nakikita ang awa para sa kanila. Gayot man, kung Biblia tatanungin talaga, klaro, yan ho'y nahahanay dun sa pagpatay na rin. Opo. At yun labag sa kalooban ng Panginoon. Dahil kahit nung una, may bili ng Panginoon tungkol yan. Basahin natin. Ito, sa maikling pangungusap sa Exodo 20 at 13. Nakalagay po dito, huwag kang papatay. Yun. Wag. Kaya kahit na nahihirapan siya, ayaw pa ng Diyos na lagutin ang kanyang buhay. Hindi natin alam ang dahilan. Ipaubaya natin sa Diyos. Pero wag tayong magdi-decide para sa sino man na dapat siya mamatay na. Opo. Kung tayo ay nalagay sa ganyang sitwasyon ng pagpapasya, nawa ay gabayan tayo ng Panginoon sa isang makatwirang pagpapasya na tayo po hindi usigin ng ating budhi, at mabalansi po natin ang sitwasyon, maging lalo na doon sa pasyenteng naghihirap. Opo. Ito ho, kasunod na tanong. Anong talata sa Biblia, so isang talata hinihingi niya, na pwedeng uminom ng alak pero hindi bawal maglasing? Maganda yung tanong niya. Basahin muna natin na pwedeng uminom ng alak. Unahin natin yung pwede na uminom ng alak. Unang Timoteo Timoteo. 5:23. Opo. Huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Yan. Wag tubig lang. Gumamit ka ng konting alak. Sabi ni Apostol Pablo, apostol po yan. O kaya, maliwanag. May nakasulat. Opo. Merong therapeutic properties, ng konting alak. Opo. Maliwanag naman yun. Kahit na konti, alak pa rin yun. Opo. At ito hindi pinagbabawal o pinapainom po ito sa tao, hindi lamang po sa bilang gamot, kundi enjoyment. Dahil noong pa man, kapatid na Yusel, ginagamit yan ng Israel. Yan nga yung karaniwan nilang tubig. Opo. Pag nasa mesa, mas madalas pa matagpuan ng alak kaysa tubig. Kahit Kasama ko yan sa diet. Kahit nung panahon ng Panginoong Kristo Jesus. Gumawa pa siya ng alak. Opo. Kung mali yung alak, hindi ginawa ni Kristo ito, di ba? Opo. Kaya, hindi po bawal uminom. Nakasulat nga na pwede na uminom ng alak. Kailangan lang malinaw na inom lang. Ang paglalasing po ang bawal. At nakasulat din po yan sa Biblia. Ito, sa Efesos 5 at 18. At huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y magapuspos ng Espiritu. Yan. Huwag kayong magsipaglasing ng alak. Nakakalasing talaga ang alak. Bawal po yun. Pero ang totoo, hindi lang naman alak ang nakakalasing. Merong nalalasing sa kapangyarihan. Nalalasing sa dami ng pera. Di ba? Opo. Sa karangalan. Yan. Lahat ng nakalalasing bawal, hindi lang po alak. Kaya dahil sa paksa natin dito sa tanong na ito, alak, ang paglalasing po ay bawal. Pero sasabihin ba ninyo na bawal uminom? Yan ang wala sa Biblia. Pero maglasing, yun po ang bawal. Di ba sinasabi natin, huwag hihigit sa nasusulat. Yan ang nakasulat Paglalasing ang bawal. Pag inom, hindi bawal. Sana yung katwiran na makita nila yung prinsipyo. Ulit po natin,
sa tuwing tinatalakay po natin yan, di ba? Tinuturo po ng Biblia, pwedeng uminom, pero dapat in moderation o responsable. Eh ngayon, halimbawa, makakita ka lang ng alak, nalalasing ka, eh kahit pagtingin sa alak, huwag ka nang titingin. Ilaw, nakarinig nung ganyan. Ay, baka ganun eh. Eh, baka makasasama sa'yo, makakita ng alak, nahihilo ka na. O pumikit ka na lang pag nakakita ka ng alak. May psychological effect yung makakita ng alak. Eh, baka ganun ang epekto sa'yo eh. Pero para pagbintangan natin alak na masama, eh wag naman. Kasi wala sa Biblia yan. Posible yung sinabi niyo. Sa totoo lang. Natawa lang ako, pero sa totoo lang, may ganyan nga na-intoxicate. No? Intoxicating. Kahit nga sabi niyo nga kanina, sa kapangyarihan, sa lapi, sa karangalan. Opo. Minsan, na-intoxicate sa tao, sa babae. Opo. Yung nalalasing ka, nakita mo na naganda ka masyado. Nawawala ka sa sarili. Tama ko talaga yung sinabi nyo. So, kung sa tingin nyo, nakakita pala kayo ng bote, eh, wag na kayo tumikim lalo. Responsible drinking, especially kung kayo'y magdadrive. Wag ho kayong iinom. Do not drink and drive. Yung iba kasi ayaw pang umamin eh. Hindi raw siya lasing. Pero, ala na. Hindi mo na makausap ng matino. Di ba? Hindi pa lasing yun. Lumilikaw na rin ng dila, no? Sa salita. So, there we are, nadaan lang natin ng konting ngitian o tawanan. Pero we take it seriously. We tell our brothers and sisters, sinasabihan natin, maging responsable po tayo. Eh, tayo nga, meron tayong, ano tawag ko dito, Paskwa. Sa Passover natin, o Paskwa. Although, most of the time, gamit po talaga natin, katas ng ubas, wala akong proof. Ibig sabihin, wala akong alcoholic content. Pero hindi bawal yung table wine talaga na may konting alcohol. Ginagamit po yan. Kasi nga, doon sa Israel, yun ang ginagawa eh. Meron talagang alcoholic content. Proof. Napahaba tayo ng konti. Medyo natawa tayo ng konti doon sa alam. Sa nagtanong, wala akong diretsong salita na parang yun ang gusto nyong malaman sa Biblia. Nulit po natin, drinking wine, liquor is allowed as long as we do it moderately and responsibly based on Christian principles. Si Solomon ang tinatanong ho ng kasunod nating kaibigang nagtatanong. Si Solomon ba'y maliligtas dahil nilabag niya ang mga utos ng Diyos? Kaya ganito ang tanong. Nilabag pero iniisip niyang maliligtas ba? Unang-una, kung ang tao po ay nagkasala sa harap ng Diyos, may bilin si Apostol Pablo sa sino man sa atin. Basahin po natin. Sa liham niya sa mga kapatid sa Roma, 14 at 10, kasama pong 12. Datapot ikaw, bakit humahatol ka sa iyong kapatid? At ikaw naman, bakit pinawalang halaga mo yung kapatid? Sapagkat tayong lahat ay tatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. 12. Kaya nga, ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Yan. Hindi naman natin maikakaila dahil nababasa sa Biblia na si Solomon nagkasala. Pero wag natin kakalimutan, siya naging mabuting lingkod ng Diyos. Ngayon, kung nung bago siya mamatay, nagkasala siya, may pakikipag-usap siya sa Diyos. Diyos ang nakakaalam. Hindi natin siya pwedeng hatulan na iniisip natin, siguro may impyerno yun. Kasi nagkasala bago mamatay. Hindi natin masasabi. Diyos lang po ang pwedeng makapagpasya, makahatol sa sino man. Kahit tayo, hindi natin pwedeng sabihin na sigurado tayo, maliban po ang Diyos ang nakatitiyak doon. Kaya, wag po tayong pumayag na kuminsan, pag may nakita tayong
masama ang gawa, sasabihin natin, nako dapat yan maimpyerno na Dapat yan ang ginawa dyan ganito Ay, wag po tayong pumayag na dalhin tayo ng ganong nakasanayang kaisipan, ugali ng tao, na pagka meron siyang nakitang para sa kanya napakasamang ginawa ng tao, hinahatulan niya at siya ang naglalagay ng nararapat na parusa kanya dyan ay ganito. Sana huwag tayong judgmental. Opo. Tayo palahatol. Lahat tayo naman ay may pagsusulit sa Diyos Opo. Sa tingin mo, siya, yung namatay, halimbawa, si Solomon nga, nakakita mo, nasaksihan mo, huling hibla ng kanyang buhay, nag-aasala pa siya. Hindi natin alam. Mawawalang kabuluhan na lang ba yung dati niyang ginawa? Di ba? Ganun ba? Titimbangin ng Diyos yun. Huwag tayong humatol. Huwag tayong hatol sa ating kapwa. At hindi naman natin pwedeng sumbatan ng Diyos. Bakit yun? Diyos ang nakakaalam ng lahat. Hindi pwedeng mas tama pa ang ating hatol sa hatol ng Diyos. Kung ano hatol ng Diyos, hindi natin alam. Maliligtas ba o hindi si Solomon? Hindi natin alam. Pero bantayan natin ang ating sarili dahil lahat tayo haharap sa Diyos. Sige po. Salamat po. Ano man ang nakita nyo, mabigat na kasalanan. Kasi ito si Solomon, ladies man. Napakaraming mga pinakasalan at mga babae. Baka yun ang sinasabi niya. Opo. So, salamat po. Sana po ay na unawa natin yan, nasampalatayanan po natin sa tulong ng Panginoon. Tayo po'y mag-uukol ng panalangin, kapatid na Yusef. Opo. At sa pagkakataong ito ay kasama sa ating ipananalangin ang ating mga kapatid, mga kaibigan, lalo na po si kapatid na Tennessee Mateo Opo. na nagpadala sa atin ang kanyang kahilingan para sa kanya, maging sa kanyang mga mahal sa buhay na nagtataglay ng karamdaman. Pero nananatili, umaasa sa Diyos at sa magagawa ng Panginoon. Gayun din po kayo, mga taga-subaybay namin. Nawa po ay hindi man ninyo na ipaabot ang inyong mga kahilingan, madama po ninyo na bahagi kayo ng aming mga pagdalangin ito. Kaya tayo pong dumulog sa ating Panginoon. Opo. Aba, Ama naming Hari, Panginoon namin. pinakamakapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat po sa iyo. Alam namin, ginabayan mo po kami. Ikaw ang kumasangkapan sa amin upang maipahayag ang iyong mga katwiran, ang iyong mga kalooban sa lahat ng mga sumusubaybay sa amin. Nakikiusap kami sa iyo. Ikaw nawa ang nagpaunawa nito sa kanila, nagbukas ng kanilang isip, ng kanilang kalooban, at nawa po naging pagpapala ito sa kanilang buhay, lalo na po sa kanilang pananampalataya. Amen. Inihiling din namin na tulungan mo po ang aming mga kaibigan, ang aming mga kapatid na nagdadanas ng mga kapigatian, ng mga kalungkutan, bunga po ng kanilang mga nararanasang karamdaman, ang iba'y mga suliranin. Panginoon, alam namin, nakikita mo sa kanilang puso, ikaw lang ang kanilang maaasahan. Kinakapos man ng kakayanan ang mga tao na kanilang nilalapitan, kahit ang mga manggagamot, hindi po sila nagkukulang na mga kapatid namin ng pagtitiwala sa iyo. Yep. Ipadama mo lamang sa kanilang puso ang iyong kaluguran sa kanila. At kung maaari, gawin mo po ang sa kanila'y nararapat, pagparanasan mo po sila ng iyong kapangyarihan, ng iyong pagmamahal, upang ito ang lalong magpatibay ng kanilang pananampalataya at makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo sa anumang sitwasyon ng kanilang mga buhay. Amen. Nananalig kami, ikaw ang kakalinga sa aming mga kapatid. Tutulungan mo sila at hindi mo babayaang mawalan ng pag-asa. Kung kalooban mo, pagagalingin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at papayagan mo po na manatiling buhay na naglilingkod sa iyong pangalan. Amen. Alalahanin mo rin ang programang ito, tulungan mo po ang iyong mga kasangkapan, tulungan mo po ang mga kapatid na tumatangkilik at sumusuporta upang itaguyod ang gawain ito. Nawa po, ito'y maging pagpapala sa lahat
ng naabot ng programang ito sa ganitong paraan, lalo kang matanghal sa ibabaw ng sanlibutan. Amen. Nananalig kami, nakikinig ka po sa aming paglapit. Pinagpapala mo kaming lahat, lalo na ang mga sumusubaybay sa amin, sa iyong pangalang Kristo Jesus, aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kami po itaos puso nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtangkilig. Nanyayaan namin kayong muli sa susunod po nating episode, be it on a Saturday or a Sunday, dun sa mga himpilang lumalabas ang ating broadcast, especially o sa Maynila, sa DWBL, every Sunday po yan. Sabado naman, sa Kiss FM, sa Calabarzon area po usually ang ating broadcast. Samantala, i-follow nyo po kami palagi sa aming mga social media pages till our next episode. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel, Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Bispa.